kabalisahan o kapayapaan. Alam po ninyo, habang ginagawa ko po ito, nakasampung title po ako. Ang gusto ko pong italakayin dito, ikaw at ako. Ano ho? Pero ayaw ng Diyos, dinala po ako rito, kabalisahan o kapayapaan. Sabi ko, bakit kaya? Meron kayang balisa pa sa church? O mayroong kapayapaan? Sino po rito ang mayroon ng kapayapaan? Taas ang kamay. Ayan, so ulitin ko po. Sino po rito ang mayroon ng kapayapaan sa puso? Taas ang kamay. Ayan, so lahat na. Ano ho? Sa umaga po nito, hinahamon ko kayong tumayo sandali bilang pagbibigay galang sa ating pagbasa ng kanyang banal na salita. Buksan po ninyo ang inyong Bible sa Matthew chapter 6, verse 25 to 26. Kita po ba ninyo yung ating text? Sinadya ko pong hindi ipakita para hindi kayo nakatingin dito, ano ho, doon sa inyong Bible. Amen? Nariyan na ho kayo? Meron hong New Testament dito. Matthew 6, Mateo 6, 25 hanggang 26. Sundan po ako ng inyong mga mata habang aking babasahin. Sabi po rito, ano ho? Handa na po ba kayo? Amen. Sa Tagalog po natin basahin. Sabi ho rito, sa aking translation, ano ho, mabuting balita. Sabi ho rito, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Ba't daw hindi kayo dapat mabalisa? Sabi ho ng Biblia, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Verse 26, sabi po, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Tayo po ay sandaling pumikit at manalangin. Ama naming Diyos, yamang ipinaabot mo sa amin ngayon na hindi kami dapat mabalisa sa anumang manangyayari sa aming kapaligiran. Kamakailan lamang po, Panginoon, ang mga balita ay tunay nga pong nakakagimbal, O Diyos. Patayan at kung ano-ano pa, O Diyos. Subalit, sinigurado mo sa amin sa araw na ito, sa pamamagitan ng iyong salita, na mas mahalaga kami sa mga bagay na aming pinagkakabalisahan, sapagkat alam po namin, inalimbawa mo ang mga ibon na kapag aming tinitignan ay hindi naman gumagawa, pero hindi mo ginugutom. Kaya po, Ama, sabi mo rin sa iyong salita, mas mahalaga kami sa mga ibon. Kaya po, Diyos, patuloy mong lagyan ng matibay at malagong pananampalataya ang puso at isip ng bawat isa mong mga anak. At hindi po nawa masayang ang bawat linggo na iyong pagbabahagi ng iyong salita. At sa pagparito nila, Panginoon, loobin mo nawa na iyong kapayapaan hanggang sa pag-uwi ay kanilang daladala. At may sa buhay, anuman ang mga nangyayari sa kapaligiran, mayroon pa rin kapayapaan at tuloy ang buhay, sapagkat kami po'y nananampalataya, kontrol mo ang lahat-lahat sa daigdig na ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagdakil at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos habang kayo po ay umuupo. Ang ating topic po, kabalisahan o kapayapaan. Ito po ang aking tanong.
Ano po ang gusto ninyo sa dalawa? Sino po ang may gusto ng kabalisahan? Taas ang kamay. Ayan, wala na, no? At titiyakin ko, pag itinanong ko yung pangalawa, lahat kayo magtataas. Dahil ang pangalawang tanong ko, sino ang may gusto ng kapayapaan? Ayan, ang follow-up question, kung gusto ninyo ng kapayapaan, papaano ba ito nakukuha? Ano? At ang pang-apat kong tanong, ilang taon na po kayong may pagkakilala sa Diyos? Magtatanong po ako, sino po dito ang more than 40 years nang may pagkakilala sa Diyos? Wala. More than 30? Wala. 20? 10? Yan. 5? 10? Nagturos pa si Sister Weng. 10. Puwera backslide. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Bagong-bago. Meron yun sa Tatay Ben. Ano ho? Ito po ang sinasabi sa ating lahat ng ating Panginoon. Huwag po tayong madaig ng anumang nagaganap sa daigdig na ito. Kamakailan lang po magkausap kami ng aking kuya na naandun na po sa Amerika. Sabi niya, Pastor, ano ho, mayroon ng isang sa Colorado, ano ho, meron na raw isang infected noong SARS, ano ho, na tinatawag na COVID-21. Ano ho? COVID-21 ba? 20. Sobra ako ng isa. Ano? Sabi niya, eto ho'y hindi dapat makabalisa sa atin. Ano ho? Yun daw pong itinuturo ay hindi natin dapat kabalisahan. Kaya lang, may kaya lang, ano ho, yun po yung ginagamit kapag bababa yung mga US Navy sa barko at magre-resign na. Ano ho? Doon daw po galing. Kaya lang, ako may kaya lang, ano ho, pero wag maging kabalisahan. Kapag po naturo ka noon, ay tunay na humahaba ang buhay sa loob lang ng 3 hanggang 5 taon. Ano ho? Kaya sabi niya, gayon pa man, ang Diyos pa rin ang may kontrol. Amen po ba roon? Amen. Marami pong nagiging dahilan or cause ng kabalisahan nating mga tao. Pero tandaan po ninyo ang sinabi ng ating teksto na nariyan sa inyong harapan. Sabi po niya, hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa pagkain at damit na kailangan ng inyong katawan? At ang sabi po sa verse 26 sa bandang huli, hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Ano po ang ipinapaabot nito? Tunay nga pong sinisigurado ng Diyos sa atin. Ito pong mga bagay na nagaganap sa atin, sabi po ng Matthew chapter 24, ay kinakailangang mangyari. Pero ang sabi niya ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Amin po ba roon? Therefore, kailangan lang pong maganap ito. At ang ginagawa po ng Diyos sa inyo, sa atin, at sa maraming Kristiyano, ay binibigyan niya ng assurance na ang inyong tinanggap sa inyong mga puso na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na inyong sariling Diyos sa tagapagligtas ay ito. Hindi tumitigil para tayo ay kalingain. Amen po ba roon? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay na wala pong tigil na tayo po ay kinakalinga. Ano ho? Ang ating kabalisahan ay laging ipinapaalala ng Diyos sa atin na ito'y ipagkatiwala natin sa Kanya. Tama po ba yon? Tayo'y maging tapat sa Kanya. Taas po ang kamay ng may katapatan na sa Diyos. Amen. Taas po ang kamay ng nag-aalinlangan pa sa Diyos. So, pag-aralan po natin, kabalisahan o kapayapaan. Tignan po ninyo. Sabi po, ang pinanggagalingan
ng kabalisahan ng tao. Ito po yun. Letter A, sabi po, kapag hindi sinusunod ang utos ng Diyos. Amin po ba? Ito po ang unang-unang pinanggagalingan ng kabalisahan kapag hindi na natin nasusunod ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Or, hindi na tayo nakapagbabasa ng kanyang salita. Tas nga po dito ang paminsan-minsan na lang, tapatan po tayo, tapatang usapan, ang nakapagbabasa ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan. Yan. Bagay sa inyo ang kantang ito. Paminsan-minsan. Tama ho ba yun? Sabihin ninyo sa inyong katabi, kapatid, mali yun. Bakit po? Dahil araw-araw, binibigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na gawin ninyo ang gusto nyong gawin nang walang bayad. Tama, mali. Kaya naman in contrast, dapat din natin gawin ito. Bakit? Dahil kung hindi natin gagawin ito, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Deuteronomy, sa Tagalog, Deuteronomio, chapter 28, verse 58 and 59. Sabi ho ng 58, kapag hindi ninyo sinunod ang lahat ng utos ng Diyos sa aklat na ito, ano ho yung aklat na ito? Taas nyo ho yung hawak nyong Bible. Yan po ang sinasabi ng ating pinag-aaralan. Ano hong mangyayari? Sa aklat na ito at hindi ninyo iginalang ang kahanga-hanga at kakilakilabot na pangalan ni Yahweh. Ang tanong, Pastor, talaga bang hindi namin na igagalang ang salita ng Diyos? The answer is yes. How? Kapag yung una kong tinanong kanina, hindi natin nagagawa ang ating duty. What is our duty? Read the Bible every day. The question is, why reading a Bible every day? The answer is, yan po ang ating gabay. Sabi po ni Timothy, nagagamit yan pagtutuwid sa maling pananiwala, nagagamit yan pagtutuwid sa maling pamumuhay. Kaya po kapag hindi natin nagagawa, sabi po ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng kabalisahan. Bakit? Hindi natin nauuna ang salita ng Diyos. Kahapon po, napakaganda ng diniscuss ni Pastor Odette. Sabi po niya, ang Diyos, dapat nating maintindihan, the covenant. Ano ho yung covenant? Kasunduan. Kaya daw po hindi natin magawa ang mga bagay na ito because ang alam ng Kristiyano ito, Panginoon, sa taong ito, gawin mo sa akin ito, pagpalain mo ko, bigyan mo ko ng sasakyan. In reality, ano naman ang gagawin mo para sa Diyos? Meron ho ba kayong mga New Year resolution? Naalala nyo yung diniscuss natin nung bagong taon dito? Meron ho ba kayong mga sinabi na ngayon sa Diyos, Panginoon, sa taong ito, babasahin ko ang Bible every day. That is covenant. The power of covenant. Makapangyarihan po ito. Kaya po si Abraham pinagpala because of covenant. Ano ang covenant kay Abraham? Pagpapalain kita at gagawin kitang ama ng maraming bansa. At ang pinakamaganda ho doon sa covenant ni Abraham, until 4 generations. Sino-sino ho yun? Si Isaac, si Jacob, sino ang last? Si Jose. 4th generation. Kaya ho ngayon pa lang, umpisahan na ninyo ang alin po ang pagsunod sa utos ng Diyos. Magkaroon po tayo ng covenant if you want to bless by our own Creator. Amen? Gusto ho ba ninyong pagpalain? Siyempre naman, ang problema lang, gusto nating pagpalain, gusto nating ang Diyos lang ang magpala ng magpala. At tayo ay nganga.
Ano ho, wala ho tayong gagawin. Kaya ho napakahalaga niyan. Hindi ho aksidente na narito kayo ngayon. Ito ho ay kalooban ng Diyos para maintindihan ninyo na ang covenant po ay kasunduan ng dalawang party. Ano ho? Para hong ganito yan. Hihiramin ko yung example ni Tatay Ode kahapon. Kapag ka ho ang babae at lalaki ay humarap sa altar, covenant po ang tawag doon. Ano ho? Ang sinasabi ho ng lalaki, till death do us part. Ano ho? Ang makapaghihiwalay lang sa atin ay ang kamatayan. Ano ho? Covenant yun. Kaya ho, pag ng babae, ano ho, ang isang lalaki, sumisira ho sa covenant, may, ano, consequences. Ano ba ang covenant? Ang covenant po ng mag-asawa, ganun din po sa harap ng Diyos. Sinabi niya sa atin kanina lamang sa Matthew 6, mahalaga ba sa Diyos ang ibon o tayo? Yan po ang covenant ng Diyos sa atin. Ang tanong, yan din po ang pinagagalingan ng kabalisahan ng tao kapag hindi po natin nasusunod ang Diyos. Kaya po sabi ng 59, ano ho, kayo at hanggang sa inyong kaapu-apuhan ay padadalhan niya ng matinding kahirapan at mga salot na walang katapusan. That's why po ang ating bansa, dahil hindi po nakasusunod, sunod-sunod po ang trahedya sa atin. Ang tanong, sino ho ang susi para maputol ito? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng tunay na Kristiyano. Taas nga ang kamay. Ayan. Ikaw, kapatid, ang susi. Papaano? Sa pagbabasa mo ng Bible, hinahamon ka ng Diyos na ibahagi mo ito sa iba. Sino yung iba? Yung wala pang pagkakilala sa Diyos. Iakagin mo sila. Sa loob ng bahay pa ng bahan at pagdating po dito, ang Diyos ang bahala sa kanila. Kaya po purihin ang ating Panginoon dahil may tumupad na po nung ating last discussion. Sino ho yun? Si Sister Claire. Ano ho? May akay na. Si Sister, anong pangalan mo kapatid? Marlene. Ano ho? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano ho? Nagdoble na ho sa Sister Claire. Ang tanong, kailan ho kayo magdodoble? Ano ho? Para ho tayo ay hindi lang pang subdivision, ano ho? Pangkalawakan pa. Ano ho? Meaning to say, tayo po ay pupunuin ng Diyos. Hindi lang po dito. Sa bawat linggo na nadidinig niyong isinesermon ni Pastor, kundi po sa mga taong kikilala sa ating Panginoon. Tandaan po ninyo kung hindi tayo susunod until, ano hong sabi? Kaapu-apuhan. Ang ibig sabihin po nito, if fail to following God, ano ho, until 4th generation ay may parusa. Ay gusto niyo po ba iyon? Kaya ngayon pa lang putulin natin. Paano? Anong sikreto? Followed God or obeying His will. Taas nga ho ang kamay dito na nagsasabing, Panginoon, sa taong ito, susunod ako sa iyo ng buong puso. Taas nga ho ang kamay. Wow, kita kayo ni Lord. Amen? Sabi po rito, Mananaral 12, 13 to 14. Sabi po ng 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi. Ano ho? Kung magkagayon daw, na hindi na po tayo nakapagbabasa ng Bible at hindi na po tayo nakapapanalangin, sabi ho ng Ecclesiastes sa Ingles, sa Tagalog ay Mananaral, sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi. Ano ho iyon? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan nino. Turo mo ang sarili mo. Ano ho? Ano raw buong katungkulan natin?
Basahin po ninyo. Ano ho yun? Sundin ang kanyang mga utos. Anong paraan? Buong katungkulan. Meaning to say, with all your mind, with all your heart. Minsan po kasi nagiging hadlang ito ng isang iglesia kung bakit sila-sila pa rin kahit ilang taon ang lumipas. Why? Sapagkat di po nakasusunod sa kung ano ang utos ng Diyos. Kaya po huwag kayong magtaka kung ganun din po tayo, at hindi po natin susundin ito, ay may maghiwa-hiwalay na lang tayo. Bakit? Ay wala po tayong purpose. Bakit po tayo narito? Wala hong kwenta, sa madaling salita, na tayo ho'y nag-iipon dito kung hindi ho tayo susunod sa may utos sa atin na walang iba kundi ang Diyos. Amen po ba? Sabihin po ninyo sa inyong katabi, banggitin po ninyo ang pangalan. JL. Sige nga, Micah, sabihin mo kay JL. JL. Sunod na. Claire, dagdagan mo ba? Amen po ba doon? Amen. Sabi ho ng verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ano raw? Ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya anuman po ang gawin natin, hayag man yan o hindi, ipagsusulit natin sa Diyos. Tama po ba yun? Kaya ho ngayon pa lang, para hindi ho tayo magsulit sa Diyos, gawin po natin. Dahil tatanungin po tayo ng Diyos sa pagharap natin sa Kanya, anak, ano ang ginawa mo sa akin? Pwede ba nating sabihin, Lord, sa loob po ng 80 years, nagbutas ng bangko. Tandang-tanda ko ho yung bangkong inupuan ko. Akin lang yun. Naintindihan po ba ninyo ang ating dinidiscuss? Tinuturuan po tayo at sinasabi ng Diyos yung kabalisahan ay hindi na dapat, no need. Bakit? Dahil pag dito po tayo nakapag-concentrate, ganito po ang mangyayari sa atin. Ano yun? Hindi po tayo makasusunod sa Diyos at hindi po tayo lalaki. At hindi po natin matatagpuan ang mga tupa ng Diyos doon sa Lucas chapter 4 verse 46 na sinabi ni Jesus, marami pa akong mga tupa na wala pa sa aking kawan. Ay sino po ang gagawa noon? Si Jesus po ba? No, amen. Nandun na po siya. At inaantay niya lang ang response natin. Kaya po yung sinabi niya sa mga alagad at sinabi po ng mga alagad sa atin. At tayo po ang gagawa noon. Amen po ba? Kaya po pakisabing muli sa inyong katabi, kapatid, banggitin niyo pangalan. Donna, sabihin mo. Bawal dito ang tamad. Amen. Praise God. Bawal po ang tamad. Dahil hindi po natin matatagpuan ang dapat matagpuan. Sabi po ng ikalawa, pinagmumula ng kabalisahan kapag nag-aalala sa ating pang-araw-araw na kailangan. Kaya mga kapatid, kapag nag-aalala tayo sa ating pang-araw-araw na kailangan, hindi po tayo tunay na nakakakilala sa ating Diyos. Bakit? Sabi po ng Bible, Deuteronomy, chapter 8, verse 65-66. Sabi yun ng 65, hindi kayo mapapanatag doon. Saan po yung doon? Doon sa lugar na kinalalagyan nyo ngayon. Kung ano, mababalisa kayo sa pang-araw-araw na kailangan. Lagi kayong mag-aalala. Ang sarap nito. Gusto nyo ho ba ito? Lagi kayong nag-aalala. Paano ang bukas? Yung gatong namin, tingin ko, naghihinga na. Wala pa akong savings.
Paano kaya bukas ang tambak ang order ko ng cake? Ay kuha na ng tauhan. Paano kaya bukas? Sabi ho ng Bible, hindi kayo mapapanatag kapag ganyan kayo. Ano yun? Nag-aalala sa pang-araw-araw. No? Paano kaya ako makakabili ng motor? At pag nakabili na ako, iangkas ko si Cathy. Para wala nang dahilan malaki ang pamasahe. Praise God. Ano ho? Sabi ho rito, mamuhay daw kayo sa kabiguan. Mamumuhay kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan. Kapag ano? Nag-aalala. Hindi na ho dapat mag-alala pa. Ano ho? Kahit si Ate Bebot ay napakabagal lumakad. Ano ho? Ang mahalagay nakakasama sa gawain. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dahil kapag tayo po'y nag-alala, ang sabi po ng Deuteronomy 65 chapter 8, mamumuhay kayo saan? Sa kabiguan at matinding kalungkutan. Kaya ho, hindi tayo dapat mag-alala. Ano ho? Bahala ang Diyos dyan. Sabi po ng verse 66, laging manganganib ang inyong buhay, araw at gabi paghaharian kayo ng takot at walang katiyakan ng buhay. Ito po yung ginagawa ng mga Israelita sa Deuteronomy. Ano ho? Laging nag-aalala. Kaya ho nire-rebuke sila ng Diyos na kung magkakaganyan kayo, ito ang mangyayari sa inyo. Ito po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kung tayo po'y mag-aalala sa pang-araw-araw nating pangangailangan, ito po ang mangyayari sa atin. Amen po ba? Gusto niyo po ba ito? Amen. Kaya pakisabi sa iyong katabi, kapatid, bahala ang Diyos sa ating pangangailangan. Amen. Praise God. Palakpakan mo natin ang ating Panginoon. Sabi ho ng awit 139, 23-24, ito ho ang sinasabi niya. Sabi niya, O Diyos! Ano mong gagawin ng Diyos sa Kanya? Ako'y siyasatin. Pasiyasat po tayo sa Diyos kapag nangingibabaw ang pag-aalala. Sabi ho niya, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Ano ho bang nais niyo? Kapayapaan o kabalisahan? Kita ho ng Diyos yan. Ano ho? Sabi ng verse 24, kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Kaya ho, kilala kayo ng Diyos. Alam ho ng Diyos at nakarecord ngayon sa langit, ang anak kong si Claire ay nag-evangelize. Check. Ano ho? Bibigyan ko siya ng isang drum na problema. Check. Ganun ho ba yun? No. Sabi ho ng Lord, bibigyan ko pa siya ng mga maiimbita. Ano? Dahil ginagawa po ni Claire ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya kung sabi, ito ang dapat nating ipaalam sa Diyos kapag nangingibabaw na ang pag-alala or alalahanin, nabubulol ako, alalahanin sa ating puso. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ikatlo po na pinagmumula ng pag-alala ay ito. Kapag pinanghinaan na tayo ng loob, sino ho rito ang mahina ang loob? Taas nga ang kamay. Kapag nakikita na ni Ate Tala, naku po, santambak pa itong ibebenta ko. Makadaan nga muna sa church at mauna ang Panginoon. Ano ho? Para mawala ang kabalisahan at ang kahinaan ng loob. Nanghihina na ho ba ang inyong loob dahil tayo ho'y magwa 1 year na tayo pa rin? Amen. Hindi po. Dahil ito po'y akin namang covenant sa Lord. Ano ho? Hindi ko na lang ho sinabi kay Pastor Odi kahapon dahil obvious naman, parehas kaming pastor. Ano ho? Sabi ko ho sa covenant sa Lord, Lord, ayoko na po ng dating paglilingkod. Ayoko na po
na ang aking mahal ay mapalitan ng ibang mahal. Ano ho? At ayoko na po na ganito na lamang ang paglilingkod namin. Kaya ho, for the sake of glory of God, ano ho, talagang kikilos po tayo. Hindi ho ako titigil sa paghubog sa bawat isa sa inyo para ho tayo ay kaluguran ng ating Panginoon. Amen? At hindi po tayo panghinaan ng loob. Dahil sabi po ng Bible, Kawikaan 12:25a, ito ho ang dulot ng kahinaan ng loob. Ano raw ho yun? Nagpapahina sa loob ng isang tao ang 1, 2, 3, sabay-sabay, go! Kabalisahan. Kaya ho, hindi dapat yan. Angel. Ayan, meron na naman ako nabanggit na iba. Marlene. Pinanghihinaan ka ba ng loob? Minsan po. Nanghihinayang ka ba ngayon? Hindi po. Ano? Bakit hindi? Amen. Praise God. Para kay Jesus Christ. Ano? Tandaan ninyo, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Kaya hindi ho dapat ito. Ikukwento ko lang, pero hindi naman ikalalaki ng ulo niyan. Noong panahon po ng ating kapatid na Sister Donna ay magre-resign sa trabaho, nagte-text sa akin yan. Pastor, ano hong gagawin ko? Sabi ko na, kung ano ang laman ng iyong puso na magaan sa iyong desisyon, gawin mo. At simunod niya, kaya ho ngayon, eto, papunta na siya sa pagiging Donya. Amen? Praise God. Bakit? Tandaan po ninyo, nagpapahina sa loob nating mga tao ang kabalisahan. Kapag pinanghihinaan tayo ng loob, ang Diyos lang ang susi. Ikalawa, dito tayo magtatapos. Paano magkakaroon ng kapayapaan? Una, sabi dyan, alisin. Siyempre, obviously, alin ang kabalisahan sa isipan? Totally ignore it. Totally. Tanggalin natin anuman ang kinababalisa ninyo. Bakit? Sabi ho ng Lucas chapter 1 verse 34. Ang katakawan, paglalasing, at kabalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na yon. Sinasabi ho rito ni Jesus sa Lucas, yung second coming. Sa second coming daw, ang ibig sabihin po niyan sa ating panahon ngayon, the last days. Sa last days daw ho, ang ibig sabihin, ito na. Wala na hong susunod na, isusugo pa ang Diyos. Una, sino hong nagparito para baguhin tayong tao? Mismo ang Ama sa pamamagitan ng propeta. Nabago ho ba? Matitigas talaga ulo Sino pangalawang pinadala rito? Ang Panginoong Hesus. Para ho akayin ng tao na magsisi tumalikod sa kasalanan. Ay hindi pa rin. Nakabalik na ang Panginoon. Sino ho yung pangatlo? The Holy Spirit. Yan ho ang nagko-convict sa inyo ngayon. May susunod pa ho ba roon? Wala ho. Wala namang binanggit ang Bible. For God. Wala hong gano'n. Ang sabi na, Triune God. The Trinity. The God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Period. Kaya wala na ho. Isusugo pa. Kaya ho ang sabi, we are the last generation. Sabihin po ninyo sa inyong katabi, kapatid, kung ikaw na ang huling henerasyon, abaga, alisin na ang kabalisahan. Hindi na ho dapat yan. Mamuhay na po tayo na may pananampalataya. Dahil sabi po ng Pilipos chapter 4 verse 6 ay ito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ay yun naman pala nahihingi pala sa Diyos ay di hingin na natin. Sabi ho ng Philippians 4:6,
Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ikalawa po, sabi rito, ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat. Sabi po ng Bible sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ayun naman pala ipagkatiwala mo sa Diyos. Alin daw? Ang anumang iyong alalahanin sa buhay. Alam po ninyo, ma-share ko lang, nung ako nagtatrabaho pa, ito paulit-ulit kong ibinabahagi, dahil ho sa aking antas ng kalalagayan, ako nagmapuri sa ating Panginoon. Alam niyo ho yung nagmapuri? Nagmalaki. Alam po ninyo, sabi ko nun sa Lord, Lord, gusto ko pong ma-promote. Nung ako po'y i-promote ng Diyos, ayun, tapos. Si pastor nadala ng promotion. Pero hindi po ito. Kung bakit binanggit ko lang po ito dahil kung ipagtitiwala po natin sa Diyos ang lahat, mangyayari po ito ayon sa ating pananampalataya, sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya po ipagtiwala natin ang lahat at huwag po tayong mag-alala kahit na po tayo'y magkaedad, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Sabi ho ng mga ngaral 11:10, ano ang sabi? Iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Bakit daw? Ang kabataan ay kasibulan ay pawang walang kabuluhan. Ibig sabihin po nitong sino may author ng mga ngaral? Si Solomon, kapag iwinaksi daw ho natin yan, kasi po itong mga kabataan, sa kanilang kasibulan, nung araw sa Bible, sila ho ito, mahilig mabalisa. Bakit? Ay wala pa namang kagaya nung araw ngayon. Kaya ho ngayon naman, ang mga kabataan, magulang ang nababalisa. Bakit? Sa dami ho ng mga sangasangang napupuntahan na. May girlfriend, may mall, may barkada, Believe ho ako dito sa ating si JL, ano man ang mangyari, hindi siya mapainom. Panghunin niyo, sabi ho, ang kabataan kasibulan ay pawang walang kabuluhan, lalo na kung ipagtitiwala po natin ang alalahanin at iwawaksi ang kabalisahan, tayo po ay kalulugdan ng Diyos. Live, mamuhay tayo na yung payapa lang. Yung usong-uso sa kabataan ngayon, ano ba yun? Sabi ni Mrs. nakiuso, sana all. Usong-uso sa kabataan yan, sana all. Kaya ho, ang sabi, ikatlo, dito ho tayo magtatapos, magkaroon tayo ng paglago sa ating pananampalataya sa Diyos para mawala po ang kabalisahan. Sabi po ng Bible, Matthew 6:28, verse 30, 31, 34, sabi ho ng verse 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Sabi ho ng verse 30, kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Nandun ho sa kuneho ni Brother. Ano ang sabi? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Imaginin po ninyo yung damo sa parang. Pag sinabi hong parang, tabi-tabi sa panahon ho natin ngayon, bukid. Sabi ho kung yan, dinaramtan ng Diyos. Kinabukasan yan ay matutuyo at igagatong at tatapak-tapakan. Ano ang sabi sa atin? Hindi pinababayaan ng Diyos. Kung tayo pa kaya ho nire-rebuke tayo. Sabi sa atin, kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya ho laki-lakihan natin, kung kaya ho ng iba na umunlad, kung kaya ho ng iba na umasenso, kaya din po natin. Okay po ba yun?
taasan lang po natin yung ating pananampalataya. Sabi ho ng verse 31, kaya huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Huwag daw po tayong mag-alala dito. Amen po ba? Sabi ko po sa Lord, Panginoon, muli po ulit akong maglilingkod. Bahala ka sa susuotin ko. Ano hong ginawa ni Lord? Pinauwi si paring William, si Brother William, ayan ho, sa likuran. Ano ho? Sabi niya sa akin, pare, punta ka sa amin. Ano hong binigay? Sapatos. Di lang isa, dalawa pa. Ano ho? Bakit? Yan po ang Diyos. Kapag hindi tayo nag-alala, gagawa at gagawa po siya ng paraan. Amen po ba? Kaya huwag kayong mag-alala. Ano? Sabi ng verse 32, hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Alam na raw ho ng Lord yan. Kaya hindi ho tayo dapat nag-aalala. Sabi ho ng verse 33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ang susunod ay ano? Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Totoo ba ito? Amen. Kahapon ho, nanonood ako nung kay Doc Atoy. Sino ho nanonood dito nung kay Doc Atoy? Nakakatuwa, no? Sabi niya ho kahapon, ito yung natandaan ko at napakagandang sinabi niya. Meron ho ba nakakayang baliin ang salita ng Diyos? Meron ho ba? Wala. Therefore, totoo po itong sinasabi ng Diyos. Ano raw yun? Kung pagsisikapan natin na tayo'y Kanyang pagharian at mamumuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban, ang sabi po ng Bible, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Sino nagsabi nito? Ang Diyos. Amen? Verse 34, sabi niya, kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Tandaan po ninyo ito. Sabi ho rito, ang Diyos ang siyang bahala sa bawat isa sa atin. Kaya ang bawat isa ay kailangang magtiwala sa Kanya. Amen? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kilala mo ang bawat isa sa amin. Nalalaman mo sa aming kalagitnaan ngayon kung sino sa aming kalagitnaan ang hindi pa nakasusunod sa iyo at mayroon pang kabalisahan. Alam po namin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan mula pa noon hanggang ngayon ay pagwalang hanggan. Kaya samahan mo kami, O Diyos, samahan mo bawat isa upang maalis ang kabalisahan ito at ang ipalit mo ay ang kapayapaan na ang ibig sabihin ay totally pagtitiwala sa iyo. Salamat po aming Diyos, sa iyo po lahat ng papuri, pagdakil at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating